wala ako na. Hindi ko pinapansin yung mga negative talaga kasi anong gagawin ko sa negative na pinifeedback nila sa akin? Kung wala, hindi naman ako nagpapa-apekto sa kanila. First question ko, though nakita sa mga previous na Viva Max Press ko, yung question ko is, paano ka na-discover? Paano yung discovery mo sa Viva Max Artist? Na-discover ako through a friend. Tapos pinakilala ko, which is my manager niya yun, kasama ko siya. Ayun, connections, and then pinakilala ko if willing ba ako mag-Viva. Sabi ko, pangarap ko naman na talaga, since noong 2012, pangarap ko mag-artista talaga. And then ngayon, eto na ako, which is Romanesco. And unang salang mo, anong project? Unang salang ko is HOS2, High on Sex 2, directed by GB San Pedro. And ano yung current mo ngayon? Ang current movie ko latest? ngayon, ang latest is TL, Jordan Castillo po. Okay. So, siya ang director, Jordan Castillo. So, guys, sana supportan yung movie ko na which is TL, March 30. So, please supportan and rate it 5 star. Eto, ano na lang yung so far natutunan mo? Kasi, kailan ka ba nag-start? Last year lang. So, January 5. kumusta yung journey mo? Siyempre, nasa showbiz ka na for a year. Kumusta yung journey mo? Ang journey ko ngayon dito sa showbiz, sobrang mahirap, challenging for me, pero natututo ako. Yun yung gusto ko. Kasi as long na ako, 22 years old pa lang ako, natututo ako ano yung mga kailangan kong gawin, anong mga i-build up ko sa sarili ko. And grabe ang opportunity na nabibigay sa akin ngayon. Sobrang thank you Lord. May mga tao ka bang pwedeng i-credit sa mga nangyayari sa'yo ngayon? Yung parang, yung mga natututunan mo, may mga tao ka bang pwedeng i-credit na... Yung credit ko, mother ko, family ko, to be exact, and manager ko. Sobrang lambing ng manager ko. Sobrang nagpunta ako sa tamang management. And hindi ako binigo ever since. So, hanggang ngayon, andyan pa din siya. Dito ako sa event na to, andyan siya. Sobrang supportado. And prior to joining showbiz, parang may thinking ka ba, ganito yan, ganito, puro pa social yan, or ano ba yung thinking mo sa showbiz? And now, you're here, ano yung mga naging realizations? Ang realization ko po sa showbiz is... Ano ba yung tingin mo dati sa showbiz? Parang... Hindi ko wala sa akin yung pagtingin ko sa kanya, artista yan. Hindi. Ang pagtingin ko sa tao na artista, magaling umarte. Magaling, paano niya pinapakita yung pagiging, ano yung character niya sa movie. Paano niya mapapadala yung mga viewers sa movie niya. That's, for me, ayun yung talaga, actor. That's an artist and that's a celebrity for me. So yun yung goal ko. Hindi as maarte or masyadong pa-showbiz yan. Hindi. Gusto ko talaga yung magaling ka sa umarte. Pero syempre now you're with Viva Max, so sino na lang yung mga nilulook forward mo na maka-work in the future? And kahit yung mga hindi yung naman nasa mainstream na. Julia Barreto, Robin Padilla, Joshua Garcia, Daniel Padilla, Catherine Bernardo. Ang dami. Sobra. And sa veteran talaga is Robin. Sana. Possible naman yun kasi gagawa naman siya soon. And eto na lang, since mag-Holy Week, ano plan mo ngayong darating na bakasyon? Bakasyon ka rin ba? 50-50 kasi may work. Ay, may work? May work. So kahit may Holy Week, ando pa din naman yung presence ko kay God, kay Lord. Sobrang saya pa din na may binibigay sa akin si Lord na opportunity na mga projects. Pero kumusta naman yung summer mo? May plan ka ba? Going out? Saan? Gusto ko, ang plan ko talaga is to go home, which is Cebu and Bohol. Yun yung home for me. Kasi andun yung family ko. And then, gusto ko bumalik doon kasi
ang daming naniniwala sa akin nung bata pa ako. So I always look back kung saan ako nagsisimula talaga. Ito na lang, ano pala yung yung parang, since naging part ka ng Viva Max, nakabalik ka na ba sa inyo? And ano yung mga usual na parang feedback na natatanggap mo? Uy, paano mo siya tinitake? Good question. Yung sa Carino Butal, yung first reading ko, sabi ko kay Direk Joey Reyes, sabi ko sa kanya, Direk, uwi muna po ako sa Cebu. Kasi ganun ako, gusto ko i-look back muna yung sarili ko na saan ako nagsimula. Umuwi ako doon, tapos sobrang grabe yung pag-approach sa akin ng family ko doon. Nag-thank you sa akin, tapos congrats sa akin, na nag-thank you sila dahil binalikan ko sila. Sobrang tagal ko nang hindi bumabalik doon kasi gawa ng busy dito sa Manila. So, sobrang touching. Ayun, sabi ko, if may project na dadating sa akin, gusto ko muna talaga umuwi sa province kasi I always look back for my family talaga. Pero paano yung mga ano yung mga usual na sinasabi sa'yo na feedback upon watching? Paano nyo nagagawa? Or pwede rin mga words of inspiration na lang. Paano ko daw nagagawa yun? Ganun, paano sexy yun? Paano ko nakahandle yun? Sabi ko sa kanila na hindi professional. Enjoy mo lang kasi as long na nandito ka sa showbiz mo, enjoy mo lang talaga. Kasi ang daming matutunan niya. Ako, natututo pa lang ako, 1 year pa lang ako, pero ang daming natututo lang talaga. Pero syempre not always naman good yung comment. So paano mo siya tinitake as an artist? Binabaliwala ako na. Hindi ko pinapansin yung mga negative talaga kasi anong gagawin ko sa negative na pinifeedback nila sa akin? Kung wala, hindi naman ako nagpapa-apekto sa kanila. Sa buhay nila yun eh. Buhay ko to. Mas priority ng buhay ko and my career and my family. And syempre kaka-start pala ng 2024. Any plans? And ano yung parang gusto mo ma-achieve for this year?